Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mayroon tayong isang reaction video dito kay Rob Tip. Di pa kayo nahihiya? Magnus Slums, ayan, zero PhilHealth subsidy calls for better benefits. At nananawagan ang Magnus Slums, bakit zero on women, health workers, other group hold protest in Manila on sa ating to condemn scrapping government subsidy at tungkol sa budget dito sa ating PhilHealth. Alright, panoorin po natin and for the do, intro muna. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Alright, let's go and watch guys. Dito sa ating PhilHealth subsidy, bakit na zero? At panawagan dito sa Menjola ng Magnus Slums. Board ng PhilHealth, kasama dyan si Secretary Herbosa, si Secretary Nina Pangandaman, si Secretary Recto, na siguraduhin na ginagawa ng PhilHealth ang trabaho nila. Actually, sinundan ko yung hearing na yun eh. Sinabi nila may sapat na pondo para i-implement ang programa ng PhilHealth. Pero alam niyo po, ang inaasahan natin sa PhilHealth ngayon ay hindi business as usual. Dahil alam naman po ng mga kababayan natin na sa tuwing magkakasakit tayo, napakalaki ng ginagastos natin at kakarampot lang. Malaki talaga pag nagkasakit, their dismay aggravated further by the multi-million peso budget allotted for PhilHealth anniversary celebration pa. Ang kino-cover ng PhilHealth. So sana naman po sa board ng PhilHealth at kay Mr. Ledesma, hindi po business as usual yung inaantabayanan natin dito. Ine-expect po natin na sana i-cover ng PhilHealth 60 to 70% ng gastusin ng mga mamamayang Pilipino. Welcome po yung commitment nila na ayusin ang PhilHealth. Pero uulitin ko po, ang issue dito ay yung counterpart ng gobyerno. Hindi po ba kayo nahihiya sa amin, mga mamamayan? Kasi kami, wala namang choice kung hindi magbayad ng tax. Yung PhilHealth contribution namin, we need... Oo, kami nagbabayad talaga ng tax at PhilHealth, hindi naman nagagamit at bigay sana sa walang kakayanan magbayad sa ospital. At ginagamit ito sa politiko ng mga tatakbong senator nahihiya sa 2025. Ako in behalf of the government kasi sila dapat nagbibigay din ng counterpart nila. Yun yung subsidy, kaya may pera, kaya wala. Ang PhilHealth, yan po ay social contract ng mga Pilipino at ng gobyerno na ngayon ay tinatalikuran nila. So kahit po sabihin ng gobyerno na may pondo pa ang PhilHealth, hindi po tayo titigil sa panawagan natin. Kaya ngayon, na sinabi nila na i-delay ang budget signing ng presidente, welcome po yan, pero patuloy po tayong magbabantay. At ang panawagan natin, ibigay. Dapat bantayan talaga kung saan nila gagamitin. At inuna nila yung struktura. At pero hindi ito baha pa rin ang ating mga lugar. Nararapat na subsidy sa PhilHealth dahil hindi lang po yan tungkol sa pondo, tungkol po yan sa obligasyon ng gobyerno sa taong bayan. Bakit po signing up was delayed? Alright, delay pa rin talaga. Bakit ganon? Alright, panoorin po natin yan. To give more time kasi po thoughts niyo po sinabi ni ES Bersamin na more time para pag-isipan. Alam niyo, nakakatuwa po yan kasi halos isang taon pinag-iisipan ang budget, isang taon ng deliberation yan. Napakadali naman ng desisyon kung ang iniisip natin ay kapakanan ng taong bayan. Pero kapag tinatry mo talagang gawing priority, yung kapakanan ng mga politiko at kapag nag-ingay na yung taong bayan, medyo magugulat sila. So welcome po natin ngayon itong muling pag-iisip ng Malacanang at sana sumama na rin ang Kongreso at Senado na mag-reflect at siguraduhin na yung 2025 budget natin, sana naman ang nilalaman nito ay para sa taong bayan, hindi para sa politiko. Kasi ngayon, kapag tinignan nyo... Oo, politiko, ginagamit pera ng PhilHealth. Ayan, lalo na itong sa pinsan ni PBBM. Masyadong obvious masyadong garapal na talagang yung mga priority projects ay yung kung saan makikinabang yung mga politiko, hindi yung taong bayan. Kaya nga sabi ko kanina, the last time na nasa Menjola ako ay 25 years ago. Nandito ako uli ngayon dahil hindi na po talaga katanggap-tanggap itong ginagawa nila sa pera ng bayan. During the time of reflection, ano dapat yung
makonsider? Unang-una, dapat po ang budget natin, ang kinakatawan niya na yung interes ng taong bayan. Malakas po yung panawagan natin na dapat pinaprioritize ang kalusugan at edukasyon kasi ito yung mga unang-unang serbisyo ng pamahalaan na ramdam talaga ng mga tao. Alam niyo kung titingnan niyo po, ilang nanay pa rin ang namamatay hanggang ngayon. Sa kabila ng katotohanan na dapat covered na yan ng PhilHealth. Ilang mga bata ang na-ospital na walang pambayad. Yung mga seniors natin ayaw nang magpagamot dahil walang pambayad sa ospital. Yan po yung realidad natin pangkaraniwang Pilipino. Unfortunately kasi hindi yan ang realidad ng mga politiko natin. Sila sa Singapore ata nagpapagamot, no? So sana po kahit kaunti man lang na yung budget natin ay i-reflect itong mga programa na may direktong epekto sa atin na hindi na natin kailangan pang mamalimos sa pamahalaan. Kasi kitang-kita, imagine, zero budget sa PhilHealth, binawasan ng budget sa edukasyon, ibinaba by 50 billion ang 4Ps. Kung concerned sila sa ayuda, ayusin natin yung 4Ps. Pero hindi, gumawa pa ng mga bagong forma ng ayuda na kung saan itong mga politiko natin ang magpapamudmod. Kaya tingin ko po at ramdam Politiko ang magpapamudmod para iboto sila, di ba? Halatang ginagamit ang pondo ng PhilHealth. ko, yung nararamdaman ng mga pangkaraniwan nating manggagawa na walang choice eh. Tuwing tatanggap mo yung payslip mo, bawas na. Pero sa kabila ng Ayan, totoo yan, bawas na ng PhilHealth at tinanggal na sa sahod natin yan. Kasi hindi mo naman nararamdaman yung benepisyo ng gobyerno sa'yo. Kaya talagang mapapamura ka na lang. Tapos during your speech kanina, you mentioned of corruption. Yes. For me, this is the highest form of corruption. No? Yung harap-harapang niloloko natin ng taong bayan. Kasi responsibilidad nila na siguraduhin na tayo yung makikinabang sa tax na binabayaran natin. Pero katulad ng sinabi ko, Ang punot dulo niya ng ating presidente. Sa niya, ayan, pinalat o binigay sa kanyang pinsan ang pondo ng PhilHealth. nakikita natin, pinaprioritize nila yung mga programa na kung saan makakapag-insert sila ng pork barrel. Gaano pa ba karaming dredging ang kakailanganin natin? Taon-taon, bilyon-bilyon ang nilalaan natin. Ilang pondo, bilyon-bilyon no, sa dredging, pero walang nangyayari, baha pa rin. Infrastructure, pero patuloy pa rin na lumalangoy sa baha ang mga Pilipino. Baka naman pwede nilang isama sa reflection nila na hindi effective yung mga flood control. Oo nga, di na effective ang flood control. Dapat ibang proyektong gawin nila para dyan. Projects na ini-insert nila sa budget. That's what. Itong AKAP program na mismo mga congressman at mga senador ang nag-distribute. Alam nyo, akala ko nung una may ray of light dahil yung mga senador natin kinriticize yung AKAP. Dahil yan ay insertion lamang, walang malinaw na programa. But then, after mabigyan ng 5 billion ang Senado, nakipirma na rin sila. So, 5 billion, no? Para sa AKAP, para pamudmud sa mga tao at iboto sila. Ginamit ang pera ng taong bayan. na malinaw na hindi po interes ng taong bayan ang nire-reflect ng AKAP program. Ito ay interes ng mga politiko na mangangampanya na pamumudmuran tayo ng ayuda para iboto natin sila sa nalalapit na eleksyon. Tingin niyo, are you giving the benefit of the doubt ito sa nila na pagnilayan nila yung budget natin? Kasi tingin niyo, optics na ito to somewhat of peace the public? Hindi naman po tayo titigil sa pag-iingay. Kahit magpapasko po, narito pa rin tayo at patuloy na babantayan yung budget. Alam niyo, hindi lang to sa 2025 budget. Nagsimula yung pagbabawas ng budget para sa mga programang kapakipakinabang sa mga Pilipino noong 2023. Sinimulan na nilang bawasan yung dapat subsidiya ng PhilHealth. Saan yan nilagay? Dun sa MAI. Dun sa programa na kung saan kailangan pa natin manghingi ng guarantee letter sa mga politiko para makapagbayad sa ospital. So, huwag pong mag-alala ang taong bayan at habang nagre-reflect sa Pasko itong mga politiko natin, patuloy po natin silang babantayan at i-remind na yung pera ng bayan, dapat po bayan din yung nakikinabang, hindi mga politicians. Thank you, ma'am. Dapat taong bayan din ang makikinabang. Nilaan ng pondo sa PhilHealth. You were supposed to march na video na. Kasi sabi ng mga pulis hanggang doon na lang, nangyarang nila. Kaya, Tapos kung sa today, ang panawagan pa rin, i-veto pa din. ito yung i-veto po natin yung buong budget. Kasi, bakit po i-veto yung buong budget? Kasi, una, yung PhilHealth, zero subsidy. So, wala siyang line item. Pangalawa, hindi na lang kausapin ng PhilHealth. Napakaraming programa yung inabandona ng gobyerno. At nakita mo yung prioritization, no? Napakalala. Yung pa nga, isa pa nga natatawa ko kasi I saw press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at justify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. No, nagdagdag pa ng 200 billion sa structure. Saan kaya
pupunta yan. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority Hindi niya babasahin yan dahil alam corruption na ang nangyayari ni Tambaluslos. programs nyo nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan nyo, to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Sana sa prioritization doon, no? Patitingnan mo yung DPWH. Wala na yung pinsan niya, kinurakot na yung pera para sa kanyang pagtakbo. O hindi siya mananalo para mayroon siyang pera. Project. Ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gano'n bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Kaya mali-mali ang mga binibigay na datos ng ating Pangulo. Kaya nagkakagulo ang buong budget ng lalo na dito sa PhilHealth. Kung kayong staff, pwede nyo silang i-consulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Maraming salamat sa Alright, pakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video at rally dito sa Mindiola laban sa PhilHealth, zero PhilHealth subsidy. Bakit naging zero? At malaking pondo nilalaan lalo na sa DepEd at highway at sa mga infrastruktura. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip. And see us again sa ating reaction video. Peace out.